Express, GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express. Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie, at kasama natin sa stasyon si Student Jock Tinay at sa kabilang linya, DJ Joey Boy upang maghatid ng pinakabagong balita, keeping you GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang GV Balita Express. oras natin ngayon, 7:34 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. Hatid sa atin ng RightMed. Dahil gusto ng RightMed na gumaling kayo. At para sa ating headlines, balita. Panukalang pagpapatigil sa buling-buling, tinalakay ng sangguniang panlunsod ng Lipa. Pilipinas, patuloy ang paglubog sa katiwalian, bumagsak sa ika-120th na pwesto sa corruption perceptions ng index. PBBM, ikinatuwa ang tuluyang pagbasura ng Kamara sa impeachment complaints. China, kinondena ang isinagawang pagsulong ng Senado sa Resolution number 256. Industriya ng tabako, posibleng kasabwat sa ilegal na bentahan ng sigarilyo. Arraignment ni Revilla at Mendoza ay pinagpaliban ng Sandigang Bayan. PBBM, isinusulong ang pag-aalis ng travel tax at iba pang batas. Ontiveros at Aquino posibleng tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. Leni Robredo, itinuturing pa ring malakas na kandidato ng oposisyon para sa 2028. Para sa detalye ng ating balita, isang tradisyon sa lungsod ng Lipa ang muling napag-uusapan matapos ang iminungkahi sa sangguniang panlungsod ang posibleng paghinto ng tinatawag na buling-buling. Ayon sa ilang opisyal ng lungsod, may mga pangamba na umanon sa kaligtasan at kaayusan ng publiko kaugnay ng nasabing gawain. May ulat dito si DJ Joey Boy. GV Balita Express. DJ Frankie, tinalakay na nga sa sangguniang panlunsod ng Lipa ang mungkahing ihinto ang tradisyong buling-buling dahil sa umunoy banta nito sa kaligtasan at kaayusan ng publiko. Ayon kay Konsehal Merlo Silva, hindi na umano napapanahon ang naturang gawain sapagkat nagdudulot ito ng abala at posibleng panganib sa mga mamamayang Lipeño. Sa halip na magsilbing masayang selebrasyon, nagiging sanhi na raw ito ng kaguluhan sa komunidad. Iginiit din ng konsehal na mas mainam na bigyang pansin na lamang at ipagmalaki ng lungsod ang iba pang tradisyon at pamana na tunay na kumakatawan sa pagkakakilanlan at dangal ng lungsod ng Lipa, nang hindi naglalagay sa alanganin ang kapakanan ng publiko. Samantala, patuloy pa rin nga pinag-aaralan ng konseho ang mga posibleng hakbang upang mapanatili ang kultura ng Lipa habang tinitiyak ang kaligtasan at kaayusan ng mga Lipeño. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. Bumagsak ang ranggo ng Pilipinas sa pinakahuling Corruption Perceptions Index o CPI 2025. Muli sa dating pwesto, bumaba ng 6 na antas ang bansa at ngayon ay nasa ika-128 na pwesto mula sa 182 bansa sa buong mundo. Kasabay ito ng mga lumalalang kontrobersiya, partikular na sa mga proyektong flood control na itinuturing na isa sa pinakamamalaking iskandalo ng katiwalian sa bansa. Alamin natin ang karagdagang detalye kay Student Jock Tinay. GV Balita Express. Bumagsak ang Pilipinas ng 6 na peso sa Corruption Perception Index o CPI 2025 at kasalukuyang nasa ika-100 na pwesto mula sa pinagsama-samang 182 na bansa. Ang nasabing pagbaba ng bansa sa index ay kasabay ng lumalalang kontrobersiya sa mga proyekto ng flood control na naging isa sa pinakamalaking iskandalo ng katiwalian sa bansa. Ang CPI na isinasagawa ng Global Anti-Corruption Group na Transparency International ang siyang nagsusukat ng mga isinagawang pagsusuri ng mga eksperto at mga negosyante sa katiwalian sa pampublikong sektor ng isang bansa.
Kasama sa mga aspeto na sinusuri ng mga eksperto ang mga sumusunod na anyo ng katiwalian: pagtanggap ng suhol, pag-aabuso ng pondo ng gobyerno, paggamit ng mga opisyal ng kanilang posisyon para sa pansariling interes nang hindi nahaharap sa parusa, kakayahan ng gobyerno na sugpuin ang katiwalaan sa pampublikong sektor, labis-labis na red tape na nagpapadali sa mga pagkakataon ng katiwalian, nepotismo sa mga appointments sa civil service, mga batas na nag-uutos sa mga opisyal ng gobyerno na maghayag ng kanilang mga pinansyal na estado at mga posibleng conflict of interest, proteksyon ng batas para sa mga nag-uulat ng mga katiwalian, pag-access sa mga impormasyon hinggil sa mga gawain ng gobyerno at mga pampublikong usapin. Ang index ay pinagsama-sama ang mga datos mula 13 rating agencies na tumitingin sa 182 bansa at pinagsunod-sunod mula 1 hanggang 182 batay sa isang scorecard mula 0 na nagpapahiwatig na laganap ang katiwalian hanggang 100 na nagpapahiwatig naman sa walang katiwalaan ang bansa. Para sa GV Balita Express, ito si SJ Tinay. Para sa GV 99.9, your good vibes. At mga ka-vibes, nagpaabot ng reaksyon ang Malacanang kaugnay sa naging desisyon ng House of Representatives na tuluyang ibasura ang mga impeachment complaint na inihain laban sa Pangulo. Ayon sa palasyo, ikinagalak ng Pangulo ang naging resulta ng proseso sa Kamara. Para sa karagdagang detalye, GV Balita Express. ipinahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ikinagagalak ng Pangulo ang naging desisyon ng House of Representatives na tuluyang ibinasura ang impeachment complaint na inihain laban sa kanya. Ayon kay Yusek Castro, nasiyahan ang Pangulo sa naging takbo ng proseso sa Kamara at ikinatuwa nito ang pagtitiwala ng 284 lawmakers na piniling ibasura ang reklamo. Dagdag pa ni Castro, sa kasulukuyan ay mas pinili ng Pangulo na magpatuloy sa trabaho at ituon ang kanyang panahon at lakas sa pagpapatupad ng mga programang pang-ekonomiya na may layuning mapabuti ang kabuhayan ng bawat pamilyang Pilipino. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At sa kabilang balita, kinondena ng China ang tinawag nitong isang anti-China na hakbang matapos ipasa ng Senado ng Pilipinas ang isang resolusyon na tumutuligsa sa mga pahayag ng Embahada ng China laban sa mga opisyal ng Pilipinas. Narito ang ulat mula kay DJ Joey Boy. GV Balita Express. Kinundina ng China ang tinatawag nitong anti-China na resolusyon matapos ipasa ng Senado ang Resolution number 256 na tumutuligsa sa mga pahayag ng Embahada ng China laban sa mga opisyal ng Pilipinas na tumutol sa mga hakbang ng Beijing sa West Philippine Sea. Sinabi ng tagapagsalita ng Embahada ng China na si Ji Lengpeng na kaunti lamang ang nalalaman ng mga senador tungkol sa kung paano gumagana ang diplomasya, bagay na mariing tinuligsa ni Senate President Vicente Tito Soto III na nagsabing maaari ring ilapat ang parehong puna sa opisyal ng China. Ayon sa kanila, kinakatawan nila ang opinyon ng publiko, ngunit sa katotohanan ay binabaluktot nila ang mga katotohanan at nililinlang ang publiko. Ang nasabing resolusyon ng Senado ay isa lamang sa pampulitikang palabas. Yan ang pahayag ni G. Tumugon naman si Senator Tito Soto sa mga sinabi ng Embahada ng China at iginiit na sinusubukan ng tagapagsalita ng Embahada na patahimikin lamang ang Senado. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy, GV 99.9, your good vibes. At nagpahayag ng pangamba ang isang bantay publiko ng industriya ng tabako kaugnay sa patuloy na ilegal na kalakalan ng sigarilyo sa bansa. Sa isang ulat, hinahamon ng grupo ang pahayag ng industriya na ang pagtaas ng buwis sa tabako ang pangunahing dahilan ng ilegal na bentahan. Narito ang ulat ni Student Jock Tinay. GV Balita Express. Nagpahayag ng pangamba ang isang bantay publiko ng industriya ng tabako na maaring may kinalaman ang mga gawin na inuugnay sa malaking kumpanya sa patuloy na ilegal na kalakalan ng sigarilyo sa Pilipinas. Inahamon ng ulat ng bantay publiko ang pahayag ng industriya na ang pagtaas ng buwis sa tabako
ang pangunahing dahilan ng iligal na bentahan. Sa ulat na inilabas noong Pebrero 4, sinabi ng watchdog group na STOP na mayroong mga ebidensya sa kanilang mga isinagawang pananaliksik na nagpapakitang mayroong mga rehistradong sigarilyo ang ibinebenta ng walang wastong tax stamp at sa mga presyong masyadong mababa na maaaring isinagawa upang matugunan ng itinakdang buwis sa ilalim ng batas. Ang mga ganitong gawain ay nagpapahiwatig ng posibleng pag-iwas sa buwis at pagtaas sa supply chain. Pinamagatang Complicit in Illicit Tobacco Industry Tactics in the Philippines, natuklasan sa ulat na may mga pakete ng sigarilyo na ibinebenta sa mga formal na tindahan ngunit walang tax stamp, kabilang din dito ang mga peking selyo. Ang mga tax stamp na ito ay kinakailangan upang patunayan na nabayaran na ang excise tax bago maibenta ang sigarilyo sa mga mamimili. Para sa GB Balita Express, ito si SJ Tinay sa GV 99.9, Your Good Vibes. Ipinagpaliban ng Sandigang Bayan ang arraignment ni dating Senador Bong Revilla at ng kanyang kapwa akusado na si dating DPWH Finance Head Juanito Mendoza dahil sa nakabinbing apela ng kanilang kampo. Para sa detalye ng balita. GV Balita Express. Ang apelang ito ay naglalaman ng mga katanungan tungkol sa kasong malversation kaugnay ng 92.8 million pesos na Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Ayon sa Sandigang Bayan, binigyan nila ng rekonsiderasyon ang kahilingan ng mga akusado na magbago ang desisyon na nagbasura sa kanila ng motion to quash kaugnay ng kasong graft na isinampa laban sa kanila. Nais din ng kampo ni Revilla na mag-inhibit si Sandigang Bayan 3rd Division Chair Associate Justice Carl Miranda mula sa kaso, kaya't inatasan pa ang prosecution na magsumite ng kanilang komento ukol dito. Samantala, ang iba pang akusado sa kaso, kabilang na ang mga dating DPWH officials na sina Bryce Hernandez, JP Mendoza, RJ Domasig, Emelita Huat, at Christina May Pineda ay nag-plead ng not guilty sa kanilang arraignment. Noong Pebrero 5, tinanggihan ng Sandigang Bayan ang mosyon ni Revilla at Huat na mailipat sila sa kustodiya ng PNP sa Campo Crame. Pati na rin ang mosyon to quash laban sa arrest warrants at informations na isinimpa laban sa kanila. At dahil dito, itinakda ang arraignment ni Revilla at Mendoza sa Lunes, February 16 sa ganap na alas 8 ng umaga. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. At inanunsyo ng Malacanang na tinukoy ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang urgent ang panukalang batas na naglalayong alisin ang travel tax kasama ang iba pang mahahalagang panukala ng administrasyon. Ito ay napagkasunduan ng pagpupulong ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Narito ang ulat ni DJ Joey Boy. GV Balita Express. DJ Frankie, inanunsyo nga ng Malacanang nitong Martes, Pebrero o Gis na tinukoy ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang urgent o mabilisang ipasa ang panukalang batas na nag-aabiso ng pag-aalis ng travel tax. Kabilang din dito ang iba pang mga mahalagang batas. Sa isang pagpupulong ng LEDAC o Legislative Executive Development Advisory Council na binuo ng mga kinatawan mula sa Kongreso at iba pang mga ahensya ng gobyerno, tinalakay ang mga prioridad na batas na kinakailangang mapabilis ang proseso ng pagpasa. Isa sa mga batas na itinuturing na urgent ay ang Travel Tax Abolition Bill. May sariling bersyon ng batas ang Kamara at Senado kung saan si Sandro Marcos, anak ng Pangulo at Majority Leader ng Kamara, pati na rin si Senador Raffy at Erwin Tulfo ang nag-file ng kanilang mga bersyon sa kanilang mga kapulungan. Matagal nang binabatikos ang travel tax bilang sagabal sa pag-unlad ng industriya ng turismo sa bansa. Bukod sa travel tax, inuutos din ni Marcos na madaliin ang pagpapasa ng batas na Expanded Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children and Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act of 2026. Gayon din ang batas laban sa peking balita at digital disinformation. Sa kasalukuyan, 21 batas ang target na maipasa bago mag-Hulyong on. Kabilang sa mga ito ang batas laban sa political dynasty,
Party List System Reform Act, Citizen Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability o CADENA Act, Independent People Commission Act at iba pa. Ang mga nabanggit na batas ay kabilang sa mga prioridad ng administrasyon upang mapabuti ang pamahalaan at serbisyo sa bansa. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes. Posibleng pumasok sa presidential race sa 2028 sina Senadora Risa Hontiveros at dating Senador Bam Aquino sa ilalim ng isang nagkakaisang oposisyon. Ito ang pahayag ni dating Budget Secretary Butch Abad. At sa karagdagang impormasyon, narito si Surajak Tinay. GV Balita Express. Sa kabila ng Ayon kay dating Budget Secretary Florencio Butch Abad, bukas sina Senadora Risa Hontiveros at Bam Aquino na tumakbo bilang presidente sa darating na 2028 sa ilalim ng nagkakaisang oposisyon. Ayon sa pahayag ni Abad, bukas ang pareho pero kailangan nilang alamin at sukatin ang nararamdaman ng mga tao. Ang dahilan ay dahil iba-iba na ang kalakaran sa politika kumpara noong 2022. Sa dami ng mga politikal na nangyayari tulad ng krisis, sa budget blunder, mga kaso ng impeachment pati na rin ang mga nakakagulat na resulta sa midterm election ng 2025 ay mahirap nang mapredict kung ano ang pwedeng mangyari sa 2028. Ibinahagi ni Abad ang mga pahayag na ito matapos dumalo sa isang reunion kasama sina Hontiveros, Aquino, dating Vice Presidente at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo, Senador Francis Pangilinan at iba pa kamakailan lamang. Para sa GV Balita Express, ito si SJ Tinay sa GV 99.9, your good vibes. At mga ka-vibes, sa kabila ng lumalawak na usapin tungkol sa mga susunod na lider ng oposisyon, itinuturing pa rin ni dating Ifugao Representative Teddy Bagilat si dating Vice President Leni Robredo bilang pinakmalakas sa posibleng kandidato para sa 2028 national elections. At para sa karagdagang detalye ng balita, GV Balita Express. isang pahayag sinabi ni Bagilat na si Leni daw ang pinakamalakas sa ngayon. Ngunit binigyang diin din niyang bukas siya sa ibang mga pangalan na maaaring magtulungan para sa pamunuan ang oposisyon. Kasama rin sa banggit niyang alternatibo si Senator Bam Aquino, Senator Risa Hontiveros at dating Senator Kiko Pangilinan. Ayon kay Bagilat, mahalaga ang isang kandidato na may malinaw na stand sa mga isyong bumabalot sa bansa, tulad ng mataas na presyo ng pagkain, kalagayan ng sahod ng mga manggagawa at patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At yan ang kabuuan ng balita hatid sa atin ng Lipa Medics Medical Center. You may follow them on their Facebook page, Lipa Medics Medical Center. You may check out their Instagram at Lipa Medics Medical Center. And for more information, you may go to their website, lipamedics.com. 7:52 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. My name is DJ Frankie. Kasama rin natin Student Jock Tinay on the studio and si DJ Joey Boy sa kabilang linya, keeping you GV informed, GV aware, and GV updated. Manatiling nakatutok sa GV 99.9, celebrating 30 years, your good vibes. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita Express. GV 99.9 gives you your news.